Hello, good morning or good evening or anong oras man sa inyo. Ngayon po is i-review po natin itong Alon Watch Navi R. Ito po yung isa sa mga sikat ngayon na GPS watch ngayon na mura no dito sa Pilipinas. Okay, ito din po pala ay ina-advertise na mayroong AGPS Triple Satellite Positioning o yung natawag nating Assisted Global Positioning System, no, na itong watch na to is pwede natin pamalit no sa ating mga cellphone if you are using the Strava or other running app sa cellphone. Pwede na po ito as alternative no sa nagagamitin natin while we are running. So sa itong video na ito, ang focus lang po natin is to review po, no, i-review lang po natin yung GPS ng relong ito, kung gaano po siya ka-accurate and ano po yung feeling, no, or ano po yung experience while gamit po ang relong ito. I already reused this for 1 week, so i-share ko po sa inyo yung mga gusto ko at yung mga hindi ko naman po gusto gamit ang relong ito. So before po ang lahat, paano po natin siya buksan? Ito po yung itsura niya. Pag binubuksan po natin yung box, meron po siyang maliit na dark box sa loob na kung saan doon po nakalagay yung relo. So obviously po, wala na pong relo dyan kasi nagamit ko na po siya sa running. Kaya ipapakita ko lang po sa inyo yung itsura ng box na meron siya sa loob ng kanyang packaging. So ito po yung box at yan po yung laman niya sa loob. Pag i-open po natin, nandiyan po yung relo, then yung sa kabila naman is nakalagay dyan yung charger and may manual din. So yan po yung itsura ng box. So ngayon, ito po yung relo. Yan po yung itsura niya. All black po yung nakuha ko. Ito po is made in plastic, I think. And yung silicone yung kanyang wristband. Parang siyang normal na sports watch sa mga bangketa, yung mga ganun po na vibe. So ito po yung itsura ng home screen or yung kanyang face, watch face. Yan. Then kung gusto niyo po pupunta ng ng workout, i-click lang yan po yung workout. And after that, yan po yung mga available na workouts, no. Maraming sports po diyan na pwede niyong pagpilian. Then focus tayo doon sa outdoor running. Yan. I-click lang po natin yung outdoor running. Then magko-connect na po siya sa GPS. So pag gusto niyo po malaman kung yung GPS is connected na, yung blinker po sa taas, yung signal na yan, yung tatlong green lines, dapat po is stable na, hindi na po siya nagbi-blink. So para malaman niyo po na okay na po at nakakonect na po kayo sa GPS. At magba-vibrate po yung relo pag nakakonect na po sa GPS. So ganun po yun. So pag connected na po kayo sa GPS and magsa-start na po kayo ng takbo, i-click nyo po yung green na arrow po, yung green na button sa screen. Hindi po doon sa button sa gilid, kundi doon po sa screen. Doon po kayo mag-click, no? Yan po yung kanyang mechanism. So pag click nyo po ng go or ng green button na yan magka-countdown po siya. And minsan po yan pag low signal, so kailangan lang naka-connect para wala na po yan. Then pag go nyo po, yan na po yung makikita nyo, yung interface po ng running workout. Okay, ano po yung makikita po natin dito sa interface po ng running workout, no, ng Alon Navi R watch? Una po, obviously makikita niyo po yung time sa gitna. Then yung distance nandyan din sa baba. Yung heart rate nandyan. And yung zone, yung color coding po ng zone ng heart rate zone is nandyan po sa gilid. So yan po yung mapapansin natin sa first slide, no, ng running interface po ng running app or ng running workout po ng relong ito. So based sa experience po, no, sa paggamit ng relo, isa sa hindi ko po gusto sa interface na to is yung font, yung kalaki po ng numero ng distance at saka ng heart rate, especially po na habang tumatakbo. Kasi kahit po na yung brightness po natin is nasa highest level na po yung relo,
By the way, manual po yung brightness, yung pag ano na po nito ng brightness, yung pag-set, no? Kahit nasa highest brightness na po siya, hindi pa rin masyado clear yung distance tsaka yung heart rate. Especially we're only glancing na mabilis, no? Yung 8 parang 6, yung ganon. Yung 7 parang 4, yung ganon. Then masyado siyang malabo kasi masyadong maliit po yung font. And especially sa heart rate kasi mas kung gaano kaliit yung distance, mas maliit pa yung font ng heart rate. Kaya hindi ko rin siya mapapansin. Pero hindi ko naman talaga sinasabi na hindi mo talaga sila makikita o mababasa. Mababasa mo naman sila. Pero kailangan mo siguro tutukan na mabuti. Ganon para makita mo talaga. At saka less movement sa katawa sa kamay para maklaro mo talaga yung eksaktong number ng nakalagay doon, no? Kasi pag tumatakbo kasi tayo, magalaw yung kamay, magalaw yung katawan natin, yung mata natin magalaw. Kaya minsan nagsishaky yung relo, kaya hindi natin masyado mapansin yung mga numbers. Pero baka ako lang or baka may proper way para talagang makita yung mga ganong kalit. Hindi ko pa alam kasi 1 week ko pa ito nagamit. I-comment ka lang po sa comment section kung meron akong magandang way para mabasa agad yung ganong kalit na mga fonts. So sa second slide, kasi pag i-drag up mo yan or ano mo sa taas, no, i-slide up mo, makikita mo yung next slide niyan is yung mga pace, no? Yung previous kilometer pace, average pace, and ang current pace. So yan po yung makikita mo sa second slide. So yun lang din po yung medyo hindi ko nakasanayan dito po sa relong ito. Kasi usually, nasanay po ako sa Strava na kung saan yung pace, yung current pace mo is makikita mo po sa harapan mismo, no? Ang laki po na nakalagay doon sa harapan mismo ng cellphone, no? Sa first slide. Dito po is kailangan pa siya i-swipe up para makita mo yung current pace mo for this moment, no, ng takbo mo. So hindi mo agad siya makita kasabay ng distance and time. So yun lang yung isang hindi ko po gusto sa relong ito kasi kailangan pa siya i-slide up and slide down para makita yung current pace compare doon sa distance and time. So ngayon, kung gusto mo na siya i-stop or i-pause, i-click mo na yung button sa taas, no? Para ma-pause siya. So, hindi siya automatic ma-stop. So, pause siya. Then, i-click mo yung red na button sa screen para automatic siya mag-end ng session. Then, click the green one. Say yes or no. Yes, yan. Then, tapos na po yung kumbaga recording niya ng iyong takbo. So, ngayon punta naman tayo sa software, no? Sa app, sa cellphone. Ito yung tinatawag nilang Infoware. I-download nyo po ito para ma-connect nyo po yung relo nyo sa cellphone. So, kung gusto mo puntahan yung exercise mo, yung workout mo kanina, punta ka lang po sa exercise records. Then, hanapin mo yung date kung saan mo, kung anong date po yung gusto mong balikan. Like for example, yan. Then, hanapin mo na yung mismong workout, no, na hinahanap mo. So, pag nakita mo na yung workout, no, i-click mo lang yon. Then, ito yung interface, no, makikita mo po. May track kung saan dyan po yung map po ng takbo mo, yung graph, nandyan yung pace, yung heart rate, tsaka yung stride frequency, no, sa buong takbo mo. And kung mapapansin nyo po sa mapa, i-zoom in natin para makita natin yung accuracy talaga ng mapa, no? Ng GPS tracker, no? So, ayan po, makikita po natin na obviously sa kalsada po tayo tumatakbo. Kaya yung minsan yung green line, yan po yung sa relo, is sinasabi na tumatakbo po tayo sa damuhan. So, meron konting inaccurate po ako doon, pero hindi naman ganoon kalala, ano, hindi naman ganoon kalayo yung inaccuracy niya. Siguro mga 90% correct na po siya.
Then mamaya natin i-compare natin sa Strava kasi meron akong isang takbo or isang test na ginawa sabay yung Strava at saka yung relo, no? So yan po yung sa track. O sa details, dito mo din makikita yung iba pang mga detalye po ng data. Yung mga iba pang data na kailangan mo or galing sa relo mo dahil sa pagtakbo. Nandiyan yung heart rate range, yung sabi ko kayo ng color coding sa gilid ng relo. Ito po yun. Ayan po yun. Pero yung accuracy po niyan, hindi po natin sure, no? So, kung gusto niyo naman po siya i-share, yung ating, yung activity sa Strava, yun, i-click mo yung sa upper right, meron dong Strava na share to Strava. Then, i-click mo lang yun, then automatic na po yun siya mag-sync doon sa Strava account mo. So, ito po yung comparison natin sa Strava at saka Alon. Sabay ko po ito silang ginamit. Nung isang araw po gamit ng motor, no? So, kaya mapapansin niyo medyo mataas pa yung pacing, so hindi po yung takbo, monitor ko po yan, so sabay. So mapapansin niyo po halos konti lang po talaga yung difference sa kilometers at saka sa pace, no? Konti lang talaga yung difference, pati yung mapa accurate po yan, pare-pareho po. So yan po yung comparison nila. Next naman natin tingnan is yung splits. Kung mapansin nyo po yung splits sa per kilometer, pareng-pareho din po, no? Halos hindi naman pareho talaga totally, but almost the same. Konti lang talaga ang difference. Ito po, matapos po ito matransfer ni Elon sa kanyang Infoware kanina na app to Strava. Diba? Nag-sync tayo, nag-transfer tayo from Elon to Strava. So, ang medyo weird naman kasi dito is yung data galing sa Infoware na app ni Elon, pagdating mo sa Strava, mag-iiba, no? Mayroong konting adjustment. Kaya, kung mapansin nyo po, so yan na po yung na-transfer na po. Ito po yung data nakikita natin ngayon, is na-transfer na po yan from Infoware ni Alon, o ano man pagka-pronounce niyan, to Strava. So, yan po. So, nakikita nyo po yung difference, konting-konti lang po talaga yung difference. So, in summary po, ang akin lang po masasabi, kung worth po ba yung relo, very worth po at that price of 2,000 plus, no? At saka kung may mga vouchers kayo, mas lesser pa yon. So, kung GPS lang po talaga ang ating purpose, no? Sa paggamit nito, kung hindi naman po natin kailangan ng iba pang mga training workouts or iba pang mga kung ano-ano pang kaartihan po sa relo, kung purely GPS lang at para kumbaga ma-eliminate lang yung paghawak ng cellphone tuwing nagtatakbo, pwede na po talaga ito, no? Especially sa mga beginners gaya ko. Pero at this range, saktong-sakto na po ito. Saktong-sakto yung GPS at saka yung mga benefits na makukuha natin. Gaya ng heart rate range, kahit hindi ko sure kung sakto or hindi ko sure kung tama, pero at least meron, no? Pwede mo tong as pagbabasehan. Isa pang downside ata dito is hindi siya pwede mag-connect ng iba pang mga device like ng heart rate monitor or ng iba pang mga device sa relo. So hindi mo siya pwede ma-connect. So wala siyang ganung option. No, purely GPS lang talaga siya. So, I think yun lang. And sana po nakatulong po ang review ito sa inyo sa pag-decide either kung bibili po kayo or hindi, no, ng relong ito. And paki-comment na lang din po kung ano po yung masasabi nyo sa mga nakabili na. Kung gustong-gusto din po nyo or sapat na po ba ito para sa pagtatakbo natin. Hanggang dito lang po. Thank you.